Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Sierra Madre, namuhay ang mga tao ng payapa sa ilalim ng makakapal na ulap at madalas na pag-ulan. Kilala ang lugar sa kakaibang panahon, kung minsan ay maaraw ng ilang linggo, ngunit kapag dumating ang bagyo, tila galit ang langit na ibinubuhos ang ulan at kidlat sa buong magdamag. Sa baryong ito ipinanganak si Amiel, isang batang tahimik, mapagmasid, at likas na mausisa sa mga lihim ng kalikasan. Lumaki si Amiel na kasama ang kanyang lola na si Aling Sela, isang matandang kilala sa baryo bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento at paniniwala. Madalas sabihin ni Aling Sela na ang kalikasan ay may sariling kalooban at ang kidlat ay hindi lamang liwanag sa langit kundi isang mensahe mula sa kapangyarihang hindi nakikita ng tao. Sa murang edad, natutunan ni Amiel na igalang ang bawat tunog ng kulog at bawat kislap ng kidlat. Isang gabi ng matinding bagyo, nagising si Amiel sa kakaibang liwanag na pumasok sa kanilang bintana. Hindi ito tulad ng ordinaryong kidlat. Ang liwanag ay may kulay na tila pinaghalong pilak at bughaw. Kasunod nito ang isang napakalakas na tunog na tila pumutok ang lupa sa kalapit na kagubatan. Sa halip na matakot, nakaramdam si Amiel ng kakaibang paghila sa kanyang dibdib, na para bang may tumatawag sa kanya palabas ng bahay. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang lola. Isinuot niya ang kanyang lumang tsinelas at dahan-dahang lumabas ng bahay habang patuloy ang pag-ulan. Sa kabila ng dilim, malinaw niyang nakikita ang direksyon ng liwanag na tila gumagabay sa kanya patungo sa kakahuyan. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, napansin niyang may malaking bahagi ng lupa na tila bagong nasunog. Ang mga damo ay maitim at ang hangin ay may amoy na parang metal na bagong pinainit. Sa gitna ng itim na lupa, may kumikislap na bagay na nakabaon sa lupa. Lumapit si Amiel ng may pag-iingat. Nang maabot niya ang bagay, napansin niyang ito ay hugis ng isang pangil, matulis, mahaba, at may mga guhit na tila natural na ukit. Ang kakaiba, ang pangil ay patuloy na kumikislap sa mahinang bughaw na liwanag kahit wala ng kidlat sa langit. Dahan-dahan niya itong hinugot mula sa lupa. Sa sandaling nahawakan niya ito, may malamig na pakiramdam na dumaloy mula sa kanyang kamay papunta sa kanyang buong katawan. Hindi ito masakit, ngunit napakalakas ng pakiramdam na parabang may bagong lakas na pumapasok sa kanya. Sa sandaling iyon, tumigil ang ulan, tumigil din ang hangin, naging tahimik ang kagubatan na tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Napatingin si Amiel sa langit at nakita niyang unti-unting naghihiwalay ang mga ulap at lumabas ang buwan na nagbibigay ng maputlang liwanag sa paligid. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya na ang bagay na hawak niya ay hindi pangkaraniwan. May pakiramdam siyang ang pangil na iyon ay matagal nang nakatago, naghihintay lamang na matagpuan ng isang tao. Umuwi si Amiel ng basa sa ulan, ngunit mahigpit na hawak ang pangil. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang lola na gising at nakaupo sa harap ng lampara. Tinitigan siya nito ng matagal bago napatingin sa kanyang kamay. Hindi nagsalita si Aling Sela, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at pagkagulat. Lumapit siya at hinawakan ang pangil ng marahan na para bang takot siyang masugatan dito. Ilang sandali siyang nanahimik bago marahang ibinalik kay Amiel ang bagay. Kinabukasan maagang gumising si Amiel at napansin niyang ang pangil ay hindi na lamang kumikislap. Tila ito ay may sariling init at tibok na parang buhay. Nang hawakan niya ito, naramdaman niyang mas malinaw ang kanyang pandinig, mas matalas ang kanyang paningin at mas magaang ang kanyang katawan. Sa sumunod na mga araw, napansin niyang tila nagbabago ang kanyang kapalaran. Nakakaiwas siya sa aksidente, nakakapansin ng panganib bago pa ito mangyari. At kung minsan ay tila mas mabilis siyang kumilos kaysa dati. Unti-unti niyang naunawaan na ang pangil ay hindi lamang isang kakaibang bagay. Ito ay may kapangyarihan. Isang hapon habang naglilinis siya ng bakuran, may matandang estranghero ang dumating sa kanilang bahay. Nakasuot ito ng lumang kapote at may dalang tungkod na yari sa kahoy na tila napakatanda na. Nang makita nito si Amiel, nanlaki ang mga mata nito na tila may nakitang matagal na niyang hinahanap. Huminto ang matanda sa tapat niya at tahimik siyang pinagmasdan. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang kamay kung saan nakatago ang pangil sa loob ng bulsa. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti nito ay may halong lungkot at babala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amiel na ang pangil ay uminit ng bahagya.
na parabang may paparating na pagbabago sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam na ang bagay na hawak niya ay kilala sa mga lumang alamat bilang ngipin ng kidlat, isang sinaunang anting-anting na pinaniniwala ang nagtataglay ng lakas ng mismong kalangitan. At sa paghawak niya rito, nagsimula ang isang kapalaran na mag-uugnay sa kanya sa mga lihim ng bagyo, sa mga nilalang na matagal nang nakatago sa mundo, at sa kapangyarihang kayang magbigay ng proteksyon o magdala ng kapahamakan. Sa katahimikan ng dapit hapon, habang ang hangin ay unti-unting lumalakas, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Amiel, isang batang hindi sinasadyang napili ng isang kapangyarihang mas matanda pa kaysa sa alaala ng tao. Lumipas ang ilang araw matapos matagpuan ni Amiel ang kakaibang pangil sa kagubatan, ngunit ang pakiramdam na may nagbabantay sa kanya ay hindi nawala. Sa bawat paghawak niya sa ngipin ng kidlat, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa kalangitan. Kapag may malayong kulog, tila may mahinang panginginig na dumadaloy sa kanyang palad. Pinilit niyang itago ang bagay sa loob ng maliit na supot na gawa sa lumang tela na bigay ng kanyang lola. Ayon kay Aling Sela, hindi dapat ipakita ang mga bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. May mga kapangyarihang hindi dapat hinahamon ng mga mata ng taong sakim o mapanghusga. Sa baryo, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa malakas na kidlat na tumama sa kagubatan noong gabing iyon. May ilang magsasaka ang nagsabing may kakaibang liwanag silang nakita kahit malayo sila. May mga nagsabi ring may narinig silang tunog na tila hindi galing sa langit kundi mula sa ilalim ng lupa. Tahimik lamang si Amiel sa tuwing napag-uusapan ito. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang salitang kidlat, pakiramdam niya ay parang may lihim na siya lamang ang nakakaalam. Isang umaga, habang papunta siya sa ilog upang kumuha ng tubig, napansin niyang tila mas malinaw ang agos ng tubig sa kanyang paningin. Nakikita niya ang maliliit na bato sa ilalim ng tubig kahit medyo malalim ito. Nang yumuko siya upang sumalok, nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha. Ngunit sa isang iglap, tila may manipis na guhit ng bughaw na liwanag sa paligid ng kanyang mga mata. Napaatras siya at kinabahan. Hinawakan niya agad ang supot sa kanyang leeg kung saan nakatago ang ngipin ng kidlat. Unti-unting nawala ang bughaw na liwanag, ngunit naiwan ang tanong sa kanyang isip kung hanggang saan ang kayang baguhin ang anting-anting na iyon. Habang pauwi siya, nadaanan niya ang lumang punong balete sa gilid ng baryo. Madalas itong iwasan ng mga tao dahil sinasabing may mga hindi nakikitang nilalang na naninirahan doon. Ngunit ng araw na iyon, napahinto si Amiel. Pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dumaan sa kanya kahit mainit ang sikat ng araw. Sa ilalim ng balete, may nakita siyang kakaibang marka sa lupa. Parang bakas ng apoy ngunit hindi nasunog ang damo sa paligid. Habang nakatingin siya rito, ang supot sa kanyang leeg ay bahagyang uminit. Hindi nagtagal, may narinig siyang mahinang bulong na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Hindi ito malinaw na salita, ngunit may pakiramdam siyang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras at naglakad palayo sa balete. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may nahulog na tuyong sanga mula sa itaas. Muntik na siyang tamaan, ngunit sa isang iglap, tila gumalaw ang kanyang katawan nang hindi niya sinasadya. Nakaiwas siya ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang gawin dati. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinihingal at naguguluhan. Ramdam niyang ang kapangyarihan ng ngipin ng kidlat ay hindi lamang nagbibigay proteksyon. Tila hinuhubog nito ang kanyang mga galaw, ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang kapalaran. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang matandang estranghero na nakausap niya ilang araw na ang nakalipas. Nakaupo ito sa bangko sa labas, habang tahimik na nakikipag-usap kay Aling Sela. Nang makita si Amiel, tumayo ang matanda at naglakad palapit sa kanya. Tahimik nitong inilapit ang kamay sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya hinawakan, tila sinusukat lamang ang enerhiyang naroon. Ilang sandali silang nagkatitigan bago marahang nagsalita ang matanda. Pinaliwanag nitong may mga sinaunang bagay na nilikha hindi ng tao kundi ng lakas ng kalikasan. Ang ngipin ng kidlat ay isa sa mga iyon. Hindi raw ito basta napupulot. Pinipili raw nito ang hahawak dito. Sinabi rin ng matanda na may kapalit ang bawat kapangyarihan. Habang lumalakas ang anting-anting, mas lalo nitong inaakit ang mga nilalang at puwersang matagal nang nakatago sa mundo. May mga magtatangkang kunin ito. May mga magtatangkang sirain ang may hawak nito.
Tahimik lamang si Amiel habang nakikinig, ngunit sa loob niya may unti-unting tumitibay na determinasyon. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, ngunit ramdam niyang may dahilan kung bakit sa kanya napunta ang bagay na yon. Pagsapit ng gabi, muling kumapal ang ulap sa langit. Tahimik na nakaupo si Amiel sa bintana habang pinagmamasdan ang malalayong kidlat na kumikislap sa ulap. Sa bawat kislap, pakiramdam niya ay parang may tumatawag sa kanya mula sa malayo. Sa kanyang palad, naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang ngipin ng kidlat sa loob ng supot. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, may pakiramdam siyang para itong nagigising. At sa unang pagkakataon, naisip ni Amiel na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. May mas malaki na siyang papel sa mundong hindi pa niya lubos na nakikita. Isang mundong puno ng lihim, kapangyarihan, at kapalarang unti-unting lumalapit sa kanya. Habang papalalim ang mga gabi, mas nagiging madalas ang paglitaw ng bagyo sa kalangitan ng baryo. Ngunit kakaiba ang mga bagyong ito. Hindi lamang ulan at hangin ang dala nito. May mga sandaling tila umiikot ang mga ulap sa iisang bahagi ng langit na para bang may binabantayan o pinoprotektahan. Napansin ito ng mga matatanda sa baryo. May ilan na nagsimulang mag-alay ng dasal tuwing gabi. May iba namang nagsindi ng kandila sa kanilang mga pintuan, umaasang mapapalayo ang anumang hindi nila nakikita. Si Amiel naman ay mas nagiging tahimik. Madalas siyang mapatingin sa langit lalo na kapag may kumikislap na kidlat. Sa tuwing may kidlat, pakiramdam niya ay parang may sinasabi ito sa kanya, hindi sa salita kundi sa pakiramdam. Isang gabi, habang malakas ang ulan, biglang nagising si Amiel sa isang kakaibang panaginip. Nasa gitna raw siya ng napakalawak na kapatagan. Ang langit ay puno ng umiikot na ulap at sa gitna nito ay may napakalaking anyo na gawa sa liwanag at ulap. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Sa bawat galaw ng nilalang may kasabay na kulog sa kalangitan. Habang nakatayo siya roon, napansin niyang hawak niya ang ngipin ng kidlat. Ngunit sa panaginip, mas maliwanag ito, parang maliit na bituin na hawak niya sa kanyang palad. Unti-unting lumapit ang nilalang na gawa sa liwanag. Sa halip na takot, may naramdaman si Amiel na tila paggalang. Parang alam niyang ang nilalang na iyon ay hindi kaaway. Sa sandaling halos magkatapat na sila, may dumaan na malakas na bugso ng hangin. Sa hangin na iyon, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit malinaw ang pakiramdam. Isang paalala, isang babala, at isang paanyaya. Nagising si Amiel na hingal at pawis na pawis. Ngunit ang mas nakapagtataka, ang ngipin ng kidlat sa kanyang leeg ay mainit, higit pa sa dati. Mula sa gabing iyon, napansin niyang mas nagiging malinaw ang kanyang pakiramdam sa paligid. Kapag may paparating na ulan, nararamdaman niya ito bago pa lumamig ang hangin. Kapag may paparating na kulog o pihil, may bahagyang panginginig na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang tumutulong siya sa bukid ng kanilang kapitbahay, bigla siyang napahinto. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may nakita siyang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw ang anino, ngunit ramdam niya na nakatingin ito sa kanya. Hindi niya sinabi sa iba ang nakita niya. Ngunit mula noon, naging mas maingat siya sa paglalakad sa paligid ng baryo. Lumipas ang ilang araw at dumating ang pista ng baryo. Ito ang panahon kung kailan nagtitipon ang lahat upang magpasalamat sa ani at sa biyaya ng kalikasan. May sayawan, may handaan, at may mga palaro para sa mga bata. Sinubukan ni Amiel na sumabay sa saya ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may malamig na hangin na dumaan kahit siksikan ng mga tao. Habang nanonood siya ng sayaw sa plaza, napansin niyang tila kumikislap ang mga poste ng ilaw sa isang hindi normal na paraan. Ang ilaw ay saglit na nagiging bughaw bago bumalik sa normal. Hinawakan niya ang supot sa kanyang leeg. Ramdam niyang ang ngipin ng kidlat ay naglalabas ng mahinang init. Hindi nagtagal, may narinig siyang malakas na kulog kahit malinaw ang langit sa ibabaw ng plaza. Napatingala ang mga tao nagtataka. Sa gilid ng plaza may nakita si Amiel na 3 estrangherong nakasuot ng maiitim na damit. Hindi sila nakikihalubilo, nakatingin lamang sila sa direksyon niya Simona. Sa sandaling iyon mas lalong uminit ang ngipin ng kidlat.
Unti-unting naglakad ang tatlong estranghero papalapit sa kanya. Ngunit bago pa sila makalapit, may dumating na malakas na hangin na tila dumaan sa gitna ng plaza. Nagsayaw ang mga bandila at kumalansing ang mga bakal na dekorasyon. Sa gulat ng mga tao, nagkalat ang mga upuan at mesa, ngunit si Amiel ay nakatayo lamang. Ramdam ang kakaibang lakas na umiikot sa paligid niya. Nang tumigil ang hangin, wala na ang tatlong estranghero. Ngunit bago sila tuluyang nawala sa paningin, nakita ni Amiel ang kakaibang marka sa kanilang leeg. Isang hugis na tila kidlat na baliktad. Mula sa gabing iyon, malinaw na kay Amiel na may mga taong naghahanap sa bagay na hawak niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na ang ngipin ng kidlat ay hindi lamang isang anting-anting, isa itong susi sa isang lihim na mundong matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng kanilang baryo. Pagkatapos ng pista, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Mas naging tahimik ang gabi, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakapagbigay ng kapanatagan. Para itong katahimikang naghihintay ng isang pangyayari na hindi pa dumarating. Si Amiel ay naging mas mapagmatsyag. Hindi na siya basta lumalabas ng bahay ng gabi, at sa tuwing papunta siya sa kagubatan o sa ilog, sinisigurado niyang dala niya ang ngipin ng kidlat na nakatago sa soup sa kanyang leeg. Mas malinaw na ngayon sa kanya na hindi ito basta protection lamang, isa itong bagay na may sariling layunin. Isang madaling araw, nagising siya sa tunog ng mahinang pag-ugong ng hangin. Hindi ito tulad ng normal na hangin sa bagyo. Ang tunog ay tila may ritmo na parang may sariling tibok. Paglabas niya sa bintana, nakita niyang ang mga ulap ay umiikot sa iisang direksyon sa ibabaw ng kagubatan kung saan niya natagpuan ang pangil. Hindi na siya nagdalawang isip. Tahimik siyang lumabas ng bahay at tinahak ang landas papunta sa kagubatan. Habang papalapit siya, napansin niyang ang hangin ay mas malamig at ang mga dahon sa paligid ay tila hindi gumagalaw kahit may hangin. Pagdating niya sa lugar kung saan tumama ang kidlat noon, nakita niyang may mga bagong marka sa lupa. Mga guhit na tila nasunog ngunit walang apoy. Sa gitna ng mga marka, may nakatayong tao. Nakatalikod ito at nakasuot ng mahabang kasuotan na tila gawa sa manipis na tela na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nang marinig nito ang yapak ni Amiel, dahan-dahan itong humarap. Isang babae ang nasa harap niya. Maputla ang balat nito at tila kumikislap ang mga mata sa mahinang bughaw na liwanag. Hindi ito mukhang karaniwang tao, ngunit wala ring nakakatakot sa presensya nito. Lumapit ang babae ng ilang hakbang. Sa bawat hakbang, tila bahagyang nagliliwanag ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Hindi nagsalita ang babae, ngunit nang tumigil ito sa ilang dipa mula kay Amiel, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa kanyang isipan. Hindi salita, kundi malinaw na pakiramdam na parang may gustong iparating. Sa sandaling iyon, uminit ang ngipin ng kidlat sa kanyang leeg. Kusang napahawak si Amiel sa supot. Biglang kumislap ang langit kahit walang kulog o ulan. Sa liwanag na iyon, mas malinaw niyang nakita ang mukha ng babae. Hindi ito mukhang matanda o bata, tila wala itong edad. May pakiramdam si Amiel na ang babaeng nasa harap niya ay hindi basta nilalang ng mundo ng tao. Para itong bahagi ng mismong bagyo. Unti-unting itinaas ng babae ang kamay nito. Sa paggalaw na iyon, bahagyang umihip ang hangin sa paligid. Hindi malakas, ngunit sapat upang gumalaw ang mga dahon sa lupa. Sa loob ng isip ni Amiel, may dumating na malinaw na pakiramdam, isang babala. May paparating, may naghahanap, at ang bagay na hawak niya ay mas mahalaga kaysa sa kanyang naiisip. Sa sumunod na sandali, nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ng tatlong estrangherong nakita niya sa pista. Kasama nila ang iba pang mga aninong nakatayo sa gilid ng kagubatan. Lahat sila ay may parehong marka, ang baliktad na kidlat. Biglang bumalik sa normal ang hangin. Unti-unting umatras ang babae. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa dilim ng kagubatan, tumigil ito at muling tumingin kay Amiel. Sa pagkakataong iyon, may malinaw na pakiramdam na pumasok sa isip ni Amiel. Isang paalala na ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lamang para sa sarili niya. May mas malaking dahilan kung bakit ito napunta sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang gising ang kanyang lola, nakaupo sa tabi ng bintana at nakatingin sa kalangitan. Hindi na nagtanong si Aling Sela kung saan siya galing. Sa halip, marahan nitong sinabi na darating ang panahon na kakailanganin niyang pumili
Kung gagamitin niya ang kapangyarihan para sa proteksyon o kung hahayaan niyang ito ang pumili ng kanyang kapalaran. Hindi agad naunawaan ni Amiel ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang paglitaw ng kakaibang mga ulap sa ibabaw ng baryo. May mga gabing walang ulan, ngunit may kulog. May mga gabing maliwanag ang buwan, ngunit may kidlat sa malayo. At sa bawat gabing iyon, mas lumalakas ang tibok ng ngipin ng kidlat laban sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at natutulog ang karamihan, may narinig si Amiel na mahinang yabag sa labas ng kanilang bahay. Hindi ito tunog ng kapitbahay o hayop. Ito ay mabagal, sinasadya at tila may hinahanap. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa higaan. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, ramdam niyang umiinit ang anting-anting. At sa sandaling inilapit niya ang kamay sa hawakan ng pinto, biglang kumulog ng malakas ang langit, na para bang may nagbabadya ng pagsisimula ng isang mas malaking laban na hindi na niya maiiwasan. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumalubong kay Amiel ang malamig na hangin na may dalang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Tahimik ang paligid, ngunit ang pakiramdam ng presensya sa labas ay hindi nawawala. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa karaniwan. At ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng mabibigat na ulap. Lumabas siya ng dahan-dahan, pinipigilan ang ingay ng kanyang mga yapak. Ang ngipin ng kidlat sa kanyang dibdib ay mas mainit kaysa dati. At bawat tibok nito ay parang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Sa gilid ng kanilang bakuran, may nakita siyang aninong nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw na may tao roon. Lumapit si Amiel ng may pag-iingat. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay mas lumalakas ang hangin sa paligid. Nang tuluyan siyang makalapit, nakita niyang ang anino ay isa sa mga estrangherong nakita niya sa pista. Nakasuot ito ng maitim na balabal at sa leeg nito ay malinaw ang marka ng baliktad na kidlat. Hindi nagsalita ang estranghero. Sa halip, marahan itong itinaas ang kamay. Sa galaw na iyon, koadunaning, pahaminin, biglang kumulog sa malayo kahit wala pang ulan. Sa loob ng isip ni Amiel, may biglang sumulpot na pakiramdam ng babala. Hindi ito galing sa estranghero, galing ito sa ngipin ng kidlat. Biglang gumalaw ang estranghero, mabilis at tahimik, ngunit bago pa ito makalapit, may malakas na bugso ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa ay bahagyang nanginig. Napaatras ang estranghero, tila nagulat sa nangyari. Sa sandaling iyon, kumislap ang langit at tinamaan ng kidlat ang lupa ilang metro ang layo sa kanila. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Amiel ang mukha ng estranghero. Walang emosyon, ngunit puno ng determinasyon. Hindi nagtagal, umatras ang estranghero at mabilis na naglaho sa dilim na para bang hindi ito kailanman naroon. Nanatiling nakatayo si Amiel sa gitna ng bakuran, hinihingal at naguguluhan. Hindi niya alam kung paano nangyari ang bugso ng hangin at ang kidlat, ngunit malinaw sa kanya na may kinalaman ang anting-anting. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang gising ang kanyang lola. Nakatingin ito sa kanya na tila alam ang nangyari kahit hindi siya nagsasalita. Kinabukasan nagpunta si Amiel sa kagubatan. Hindi dahil may tumatawag sa kanya, kundi dahil may pakiramdam siyang may kailangan siyang maunawaan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng makakapal na puno, napansin niyang mas malinaw niyang naririnig ang mga tunog sa paligid, ang galaw ng mga dahon, ang agos ng hangin, at maging ang paglipad ng maliliit na ibon. Sa gitna ng kagubatan, naramdaman niyang biglang lumamig ang hangin. Ang ngipin ng kidlat ay muling uminit. Sa harap niya, may nakita siyang 3 figura na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi na sila nagtatago ngayon. Lahat sila ay may marka ng baliktad na kidlat. Hindi sila lumapit. Ngunit malinaw ang pakiramdam na nais nilang kunin ang anting-anting. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amiel ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ito galit, hindi rin ito takot. Isa itong matinding determinasyon na protektahan ang bagay na hawak niya. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid niya na parang maliit na bagyo na nakapalibot sa kanyang katawan. Ang 3 figura ay bahagyang umatras, tila nag-aalangan. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting humina ang hangin. Ngunit bago tuluyang mawala ang 3 figura,
Itinuro ng isa sa kanila ang direksyon ng bundok sa hilaga ng baryo. Pagkatapos noon, naglaho sila sa pagitan ng mga puno. Nanatiling nakatayo si Amiel, nakatingin sa direksyon ng bundok. May pakiramdam siyang may sagot doon o mas malaking panganib. Habang papalubog ang araw, nagsimulang magtipon ang mga ulap sa ibabaw ng bundok. Sa unang pagkakataon, napansin niyang ang mga kidlat ay tila umiikot sa tuktok nito, na para bang may pinoprotektahan o pinipigilan. Sa sandaling iyon, malinaw kay Amiel na ang kanyang landas ay unti-unting humahantong sa bundok na iyon. At kahit hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon, ramdam niyang ang kapalaran na nagsimula sa isang gabing may bagyo ay papalapit na sa isang mas malaking pagsubok. Mula nang makita ni Amiel ang pag-ipon ng kidlat sa tuktok ng bundok sa hilaga, hindi na siya mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang paghila ng isang hindi nakikitang puwersa papunta roon. Ang ngipin ng kidlat sa kanyang dibdib ay tila mas madalas uminit, lalo na tuwing papalubog ang araw. Hindi niya agad sinabi sa kanyang lola ang kanyang balak, ngunit tila nararamdaman ito ni Aling Sela. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, marahan itong sinabi na may mga lugar sa mundo na hindi lamang lupa at bato ang laman. May mga lugar na tahanan ng mga alaala ng kalikasan, ng mga sinaunang kapangyarihan na matagal nang nakalimutan ng tao. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, naghanda si Amiel. Nagbaon siya ng tubig, kaunting pagkain, at ang maliit na kutsilyong pamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Isinabit niya ng maayos ang supot ng ngipin ng kidlat sa kanyang leeg, saka tahimik na lumabas ng bahay. Ang daan patungo sa bundok ay hindi madalas dinadaanan ng mga taga-baryo. Makapal ang damo at ang mga puno ay tila mas matatanda at mas mataas kaysa sa mga nasa paligid ng baryo. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, napansin niyang nagiging mas malamig ang hangin. Sa bawat hakbang niya, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Hindi ito nakakatakot, ngunit mabigat sa pakiramdam, parang sinusukat ang kanyang lakas at layunin. Pagsapit ng tanghali, narating niya ang paanan ng bundok. Doon, napansin niya ang kakaiba ang lupa. Mas maitim ito at may mga bahagi na tila may mga lumang marka ng apoy. Habang umaakyat siya, nagsimulang mag-ipon ang mga ulap sa itaas, ngunit hindi pa umuulan. Sa halip, may mga mahinang kidlat na gumuguhit sa loob ng mga ulap na tila umiikot lamang sa tuktok ng bundok. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, napahinto si Amiel nang marinig niya ang tunog ng mga bato na gumugulong sa malayo. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ng tunog, may nakita siyang figura na nakatayo sa gilid ng bangin. Ang figura ay nakasuot ng mahabang balabal. Kahit malayo, alam niyang isa ito sa mga taong may marka ng baliktad na kidlat. Hindi siya tinangka nitong pigilan. Sa halip, tahimik lamang itong nakatingin habang nagpapatuloy si Amiel sa pag-akyat. Habang papalapit siya sa tuktok, mas lalong umiinit ang ngipin ng kidlat. Ang init ay hindi masakit, ngunit matindi, na parang may gustong gisingin sa loob ng anting-anting. Sa wakas, narating niya ang tuktok ng bundok. Doon, nakita niya ang isang malawak na patag na lupa na tila tinamaan ng kidlat ng maraming beses sa loob ng mahabang panahon. May mga itim na marka sa lupa na tila natural na guhit na nabuo sa paulit-ulit na tama ng kidlat. Sa gitna ng patag na lupa, may isang malaking bato na hugis pahaba na tila itinayo ng kalikasan mismo. Sa ibabaw nito, may nakaukit na simbolo na kahawig ng hugis ng ngipin ng kidlat. Sa sandaling lumapit si Amiel sa bato, biglang kumulog ang langit. Walang ulan, tanging malakas na kulog at sunod-sunod na kislap ng kidlat sa loob ng mga ulap. Hindi siya umatras. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang ngipin ng kidlat mula sa supot. Sa sandaling nahawakan niya ito, naramdaman niyang tila may dumadaloy na lakas mula sa lupa, pataas sa kanyang katawan at papunta sa anting-anting. Unti-unting nagsimulang kumislap ang pangil sa mas maliwanag na bughaw na liwanag. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang umikot na parang maliit na bagyo na umiikot lamang sa paligid niya at ng bato. Sa isang iglap, kumislap ang langit ng napakaliwanag. Sa liwanag na iyon, kiluman na iyon may nakita si Amiel, mga anino na tila gawa sa ulap at liwanag, nakatayo sa paligid ng patag na lupa. Hindi sila gumagalaw, ngunit ramdam niya ang kanilang presensya.
Hindi ito galit, para itong pagbabantay. Sa loob ng kanyang isip, may dumating na malinaw na pakiramdam. Ang lugar na iyon ay sagrado sa kapangyarihan ng bagyo. At ang ngipin ng kidlat ay bahagi ng kapangyarihang iyon. Biglang humina ang hangin. Unti-unting naglaho ang mga anino ng ulap. Ngunit bago tuluyang bumalik sa normal ang paligid, naramdaman ni Amiel na may nagbago. Mas malinaw ang kanyang pakiramdam sa kalangitan. Mas malakas ang tibok ng anting-anting sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pagpunta niya sa bundok ay hindi lamang isang paghahanap ng sagot. Isa itong simula ng mas malalim na koneksyon sa kapangyarihang matagal nang nakatago sa mundo. At habang pababa ang araw sa likod ng mga ulap, malinaw kay Amiel na ang susunod na mangyayari ay hindi na lamang tungkol sa pagprotekta sa anting-anting, kundi tungkol sa pag-unawa sa kapangyarihang hawak niya at sa mga puwersang darating upang subukin kung karapat-dapat siyang magdala nito. Pagbaba ni Amiel mula sa tuktok ng bundok, ramdam niya ang pagbabago sa sarili. Hindi ito agad nakikita sa panlabas, ngunit sa bawat hakbang niya, mas malinaw ang kanyang pakiramdam sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang impormasyon. Ang mga ulap ay hindi na basta ulap lamang sa kanyang paningin. Para na silang gumagalaw ayon sa isang lihim na ritmo na unti-unti niyang nauunawaan. Ngunit kasabay ng bagong pag-unawang iyon ay ang mas mabigat na pakiramdam na may mga matang patuloy na nakamasid sa kanya. Habang tinatahak niya ang makitid na daan pababa ng bundok, napansin niyang mas tahimik ang kagubatan kaysa dati. Wala ang karaniwang tunog ng mga ibon. Wala ang ingay ng mga kulisap. Ang hangin ay mabagal na parabang nagmamasid lamang. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang uminit ang ngipin ng kidlat sa kanyang dibdib. Napahinto siya. Sa loob ng ilang segundo, lumakas ang hangin sa paligid at ang mga dahon sa lupa ay nagsimulang gumalaw kahit walang malinaw na direksyon ang ihip ng hangin. Sa harap niya may 5 figura ang unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. Lahat sila ay nakasuot ng maiitim na kasuotan. Sa kanilang leeg ay naroon ang marka ng baliktad na kidlat. Hindi sila agad lumapit. Sa halip, pumuwesto sila na tila binibilog siya, nag-iiwan lamang ng 100 patungo sa direksyon ng baryo. Sa sandaling iyon, malinaw kay Amiel na hindi sila basta nagbabantay lamang. Sinusubukan nila siya. Nararamdaman niya ang pagtibok ng ngipin ng kidlat, mas mabilis, mas malakas. Hindi ito galit. Para itong naghahanda. Unti-unting lumapit ang isa sa mga figura. Sa paglapit nito, biglang kumulog ang langit kahit maliwanag ang paligid. Ang hangin ay biglang lumakas, umiikot sa pagitan nila. Sa isang iglap, naramdaman ni Amiel ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Itinaas niya ang kamay na may hawak sa ngipin ng kidlat. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang hangin ng mas malakas na tila may sariling direksyon. Ang mga dahon at alikabok ay umikot sa harap niya, bumuo ng isang pader na umiikot. Napahinto ang mga figura. Ang isa sa kanila ay umatras ng isang hakbang. Ang iba ay nanatiling nakatingin, tila sinusukat ang lakas na ipinapakita niya. Hindi nagtagal, sabay-sabay silang umatras. Isa-isa silang naglaho sa pagitan ng mga puno na parabang nilamon sila ng dilim ng kagubatan. Nanatiling nakatayo si Amiel, hinihingal ngunit buo ang loob. Sa unang pagkakataon, hindi lamang siya nagtatanggol. Natutunan niyang kontrolin ang lakas na ibinibigay ng anting-anting. Pagdating niya sa baryo, napansin niyang mas madalas ang paglitaw ng makakapal na ulap sa ibabaw ng lugar. May mga gabing walang ulan, ngunit may kidlat sa malayo. May mga gabing parang may umiikot na bagyo sa malayong bahagi ng langit. Ilang araw ang lumipas at isang gabi, nagising si Amiel sa kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot. Isa itong matinding paalala na may darating. Paglabas niya sa bahay, nakita niyang ang langit sa direksyon ng bundok ay umiilaw sa loob ng mga ulap. Hindi tuloy-tuloy ang kidlat. Para itong sumisilip lamang na parabang may nagigising sa loob ng bagyo. Habang nakatingin siya roon, naramdaman niyang ang ngipin ng kidlat ay umiinit, kasabay ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, may malinaw na pakiramdam na pumasok sa kanyang isip. Ang mga taong may marka ng baliktad na kidlat ay hindi pa sumusuko. At hindi lamang sila ang naghahanap sa kapangyarihang hawak niya. May iba pang mas matandang puwersa na nagsisimula ng gumalaw.
Sa tahimik na gabi, habang ang hangin ay unti-unting lumalakas at ang mga ulap ay nagsisimulang mag-ipon sa ibabaw ng bundok, malinaw kay Amiel na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Mga pagsubok na hindi lamang susukat sa kanyang lakas, kundi pati sa kanyang pagkatao at sa kanyang kakayahang panindigan ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya. Pagkalipas ng mga araw matapos ang paghaharap ni Amiel sa mga taong may marka ng baliktad na kidlat, mas naging mabigat ang pakiramdam ng paligid sa baryo. Hindi ito lantad sa paningin ng karamihan. Ngunit sa kanyang pakiramdam, tila may unti-unting nagtitipong puwersa sa hangin. Parang bagyong hindi pa bumabagsak ngunit nararamdaman na ang bigat. Mas naging madalas ang mga gabi na may kulog kahit walang ulan. May mga pagkakataong ang kalangitan ay malinaw, ngunit sa malayo, may mga kislap na tila umiikot lamang sa ibabaw ng bundok sa hilaga. Isang gabi, habang natutulog ang karamihan sa baryo, nagising si Amiel sa kakaibang pakiramdam. Hindi ito tunog, hindi rin ito liwanag. Para itong tawag na diretsyong dumadampi sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupa, naramdaman niyang ang ngipin ng kidlat ay nagsimulang uminit ng mas malakas kaysa dati. Hindi niya namalayang napalakad siya patungo sa gilid ng baryo. Sa bawat hakbang, mas nagiging malamig ang hangin at ang mga ulap sa langit ay unti-unting nagtitipon sa isang bahagi. Pagdating niya sa lumang balete sa hangganan ng baryo, napahinto siya. Sa ilalim ng puno may 3 figura na nakatayo. Hindi sila gumagalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mukhang nagtatago. Lahat sila ay may marka ng baliktad na kidlat. Ngunit may kakaiba. Sa likod nila, may isa pang figura na hindi nakasuot ng itim. Nakasuot ito ng maputlang kasuotan na tila kumikislap sa mahinang liwanag ng buwan. Sa sandaling lumapit si Amiel, naramdaman niyang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. Hindi ito hangin ng bagyo. Para itong presensya ng isang napakatandang lakas. Hindi nagsalita ang mga figura. Ngunit ang taong nasa maputlang kasuotan ay dahan-dahang lumapit. Habang papalapit ito, ang ngipin ng kidlat ay nagsimulang kumislap sa loob ng supot. Hindi ito basta liwanag. Para itong tugon sa presensya ng taong iyon. Huminto ang figura ilang hakbang mula kay Amiel. Sa sandaling iyon, nirasubunanin na niyo maunipan ni Mandaman. Naramdaman ni Amiel ang isang malinaw na pakiramdam na pumasok sa kanyang isipan. Isang pakiramdam ng pagkilala. Hindi ito kaaway, ngunit hindi rin ito kakampi. Sa loob ng kanyang isip may mga imaheng dumaan, mga bagyo na sumisira sa mga kagubatan, mga kidlat na tumatama sa mga bundok, at mga sinaunang nilalang na tila gawa sa ulap at liwanag. Unti-unting umatras ang figura sa maputlang kasuotan. Ngunit bago ito tuluyang bumalik sa dilim, may malinaw na pakiramdam na iniwan sa isipan ni Amiel. Malapit na ang panahon ng pagpili. Sa isang iglap, biglang kumulog ang langit. Malakas, mabigat, para itong babala. Nagkagulo ang hangin sa paligid ng balete. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot at ang lupa ay bahagyang nanginig. Ang 3 figurang may marka ng baliktad na kidlat ay sabay-sabay umatras. Tila ayaw makisangkot sa kung anuman ang paparating. Sa gitna ng pag-ikot ng hangin, naramdaman ni Amiel ang mas malakas na dumadaloy mula sa ngipin ng kidlat papunta sa kanyang katawan. Hindi niya ito pinigilan. Sa halip, hinayaan niya itong dumaloy. Sa loob ng ilang sandali, tila naging malinaw ang lahat sa kanyang pakiramdam. Ang galaw ng hangin, ang bigat ng ulap, at ang kuryenteng naglalakbay sa loob ng bagyo sa malayo. Unti-unting humina ang hangin, bumalik sa katahimikan ang paligid ng balete. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang lola na gising at tahimik na nakaupo sa dilim. Hindi ito nagtanong. Sa halip, marahan itong sinabi na may mga kapangyarihang hindi pumipili ng mabuti o masama. Pinipili lamang nila kung sino ang kayang magdala sa kanila. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw kay Amiel na ang baryo ay nasa gitna ng isang lumalaking puwersa. May mga bagay na gumagalaw sa paligid ng mundo ng tao. Mga bagay na naghahanap, naghihintay at naghahanda. At habang ang mga ulap ay patuloy na nagtitipon sa ibabaw ng bundok sa hilaga, malinaw sa kanya na ang panahon ng tunay na pagsubok ay unti-unti nang dumarating.
Isang pagsubok na hindi lamang para sa kapangyarihan ng ngipin ng kidlat, kundi para sa mismong kinabukasan ng mundong kanyang kinabibilangan. Habang lumalapit ang mga araw sa hindi maipaliwanag na pagbabago sa kalangitan, mas nararamdaman ni Amiel ang bigat ng responsibilidad na dala ng ngipin ng kidlat. Ang baryo ay nananatiling tahimik sa paningin ng karamihan, ngunit sa kanyang pakiramdam, tila may unti-unting nagigising na kapangyarihan sa paligid, hindi lamang sa bundok, kundi sa mismong hangin na kanilang nilalanghap. Sa bawat gabi, mas nagiging madilim ang kalangitan kahit walang bagyo. Ang mga ulap ay tila gumagalaw sa hindi pangkaraniwang paraan. At may mga pagkakataong ang kidlat ay sumisiklab sa loob ng ulap nang walang kasamang kulog. Isang gabi, habang nakaupo si Amiel sa labas ng kanilang bahay, naramdaman niyang biglang naging mabigat ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila tumigil sa paggalaw. Kahit ang mga tunog ng kulisap ay nawala. Unti-unti siyang tumayo. Ang ngipin ng kidlat ay nagsimulang uminit, kasabay ng mas mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa malayo, sa direksyon ng bundok, may nakita siyang kakaibang liwanag sa loob ng mga ulap. Hindi ito tulad ng karaniwang kidlat. Para itong patuloy na kumikislap sa iisang bahagi ng kalangitan. Hindi nagtagal, naramdaman niyang may paparating. Hindi niya ito nakikita, ngunit malinaw ang presensya nito. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ng baryo, sa lugar kung saan nagsisimula ang landas papunta sa kagubatan. Doon, nakita niya ang 7 figura na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Lahat sila ay may marka ng baliktad na kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Sa likod nila, tila may 2 figura na nakasuot ng maputlang kasuotan, katulad ng nakita niya sa ilalim ng balete. Sa sandaling lumapit si Amiel, biglang kumulog ang langit. Hindi pa rin umuulan. Ngunit ang hangin ay lumakas, umiikot sa pagitan nila. Ang 7 figura ay nanatiling nakatayo, tila handa sa kung ano man ang mangyayari. Ngunit ang 2 figura sa maputlang kasuotan ay bahagyang umatras, na tila iginagalang ang presensya ng kapangyarihang dala ni Amiel. Sa loob ng kanyang isip, may malinaw na pakiramdam na pumasok. Ang gabi na iyon ay hindi lamang babala. Ito ay simula ng isang paghaharap. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Amiel ang ngipin ng kidlat. Hindi na niya ito itinago sa supot. Hawak na niya ito ng direkta sa kanyang palad. Biglang kumislap ang langit. Isang napakaliwanag na kidlat ang gumuhit sa loob ng ulap sa ibabaw ng bundok. Kasabay nito, ang hangin sa paligid ay naging mas malakas, na tila umiikot sa kanya. Ang 7 figura ay sabay-sabay umatras ng ilang hakbang. Hindi sila tumatakbo, ngunit malinaw ang pag-iingat sa kanilang galaw. Sa loob ng ilang sandali, tila naging mas malinaw ang pakiramdam ni Amiel sa paligid. Nararamdaman niya ang bawat galaw ng hangin, ang bawat pagbabago sa ulap, ang bawat kuryenteng dumadaloy sa kalangitan. Unti-unting bumaba ang liwanag ng kidlat sa kalangitan, ngunit naiwan ang mabigat na katahimikan sa paligid. Ang 7 figura at ang 2 nakasuot ng maputlang kasuotan ay sabay-sabay umatras sa dilim ng kagubatan na tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Nanatiling nakatayo si Amiel, hawak ang ngipin ng kidlat, habang ang hangin ay unti-unting humihina. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang tunay na paghaharap ay hindi na malayo. Hindi na ito simpleng pagtatangka lamang na kunin ang anting-anting. May mas malalim na dahilan kung bakit ito hinahanap. Sa pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nakatayo ang kanyang lola sa labas, nakatingin sa bundok. Marahan nitong sinabi na may mga panahon sa mundo na ang kapangyarihan ng kalikasan ay pumipili ng tagapagbantay, hindi upang maghari, kundi upang magpanatili ng balanse. Sa gabing iyon, habang ang mga ulap ay patuloy na umiikot sa ibabaw ng bundok sa hilaga, malinaw kay Amiel na ang kanyang landas ay patungo sa isang desisyong magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng mga puwersang matagal nang nakatago sa mundo. Dumating ang gabi na tila hinihintay ng kalangitan mismo. Mabigat ang ulap sa ibabaw ng bundok sa hilaga at ang hangin sa baryo ay malamig kahit hindi pa sumasapit ang ulan. Ang katahimikan ay kakaiba. Hindi ito payapa, kundi parang pagpigil sa isang puwersang naghahanda ng kumawala. Si Amiel ay nakatayo sa labas ng kanilang bahay, hawak ang ngipin ng kidlat. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito itinago. Ang pangil ay may mahinang bughaw na liwanag na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Sa loob ng bahay, tahimik lamang nakaupo ang kanyang lola.
Hindi na siya pinigilan. Pareho nilang alam na darating ang sandaling ito. Sa unang malakas na kulog ng gabi, nagsimulang umihip ang hangin mula sa direksyon ng bundok. Hindi ito karaniwang hangin ng bagyo. May bigat ito, may dalang pakiramdam na tila may gumagalaw na sinaunang lakas sa loob nito. Hindi na nag-atubili si Amiel. Tahimik siyang naglakad palabas ng baryo, tinatahak ang landas patungo sa bundok. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang liwanag ng ngipin ng kidlat. Habang papalapit siya sa paanan ng bundok, nagsimulang kumulog ng sunod-sunod ang langit. Ang mga kidlat ay hindi na lamang sumisiklab sa ulap. Tila umiikot ang mga ito sa tuktok ng bundok, na para bang may pinoprotektahan o pinipigil na puwersa roon. Pagdating niya sa gitna ng pag-akyat, naramdaman niya ang presensya ng maraming nilalang sa paligid. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang mga figurang may marka ng baliktad na kidlat. Mas marami sila ngayon kaysa dati. Ngunit hindi sila umatake. Sa halip, tila nagbabantay lamang sila na para bang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa pagdating ni Amiel sa tuktok, sinalubong siya ng malakas na hangin na umiikot sa malawak na patag na lupa. Ang malaking batong may simbolo ng kidlat ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ay tila mas madilim na para bang hinihigop nito ang liwanag ng paligid. Sa sandaling tumapak si Amiel sa gitna ng patag na lupa, sabay-sabay na kumislap ang langit. Sunod-sunod ang kidlat, ngunit walang ulan. Unti-unting lumitaw sa paligid ang mga aninong gawa sa ulap at liwanag. Mas marami kaysa noong una niyang makita ang mga ito. Nakapalibot sila sa kanya, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Sa gitna ng umiikot na hangin, naramdaman ni Amiel ang matinding lakas na dumadaloy mula sa ngipin ng kidlat papunta sa kanyang katawan. Hindi na ito basta init lamang. Para itong daloy ng enerhiya na konektado sa mismong bagyo. Sa loob ng kanyang isip, may dumating na malinaw na pakiramdam, oras na upang pumili. Hindi niya kailangang magsalita, hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang desisyon. Sa halip, mariin niyang hinawakan ang ngipin ng kidlat at itinaas ito patungo sa kalangitan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na kidlat ang bumagsak mula sa ulap patungo sa anting-anting sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, naramdaman niyang tila naging bahagi siya ng puwersang iyon. Ang hangin ay biglang lumakas, umiikot sa buong tuktok ng bundok. Ang mga aninong gawa sa ulap at liwanag ay tila gumalaw, na para bang kinikilala ang kanyang pinili. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Tanging ang liwanag ng kidlat at ang lakas ng hangin ang naramdaman ni Amiel. Unti-unting humina ang hangin. Ang mga ulap ay nagsimulang kumalas. Ang mga kidlat ay unti-unting nawala. Sa pagbalik ng katahimikan, ang ngipin ng kidlat sa kanyang kamay ay hindi na kumikislap ng malakas. Sa halip, may tahimik na liwanag na lamang itong taglay, na para bang natagpuan na nito ang kanyang tunay na layunin. Isa-isang naglaho ang mga aninong gawa sa ulap at liwanag. Ang mga figurang may marka ng baliktad na kidlat ay umatras sa dilim ng kagubatan na tila tinatanggap ang nangyari. Nanatiling nakatayo si Amiel sa tuktok ng bundok, nakatingin sa kalangitan na unti-unting luminaw. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging karaniwan. Siya na ang tagapagbantay ng kapangyarihang matagal nang nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Habang sumisikat ang unang liwanag ng umaga sa likod ng bundok, tahimik na bumaba si Amiel, dala ang ngipin ng kidlat, hindi na lamang bilang isang anting-anting, kundi bilang simbolo ng responsibilidad na kanyang tinanggap para sa mundong kanyang kinabibilangan.